afternoon. Karong hapon, mga ison, atong ipadayon, atong lesson sa Discipleship A to Z series. We are in prayer number 12. Prayer number 12. Muna katapusan sa atong lesson sa prayer. The title is, What Things Should I Pray For? Part number 3. And this is focusing on our needs. Sa atong kaugalingon, unsa may angay natong i-pray para sa atong kaugalingon. So gituduan na ta before mga kaigsunan, unsay angay natong i-pray, kinahanglan nato i-pray ang Israel salvation, authorities, laborers for His harvest. No? So gitudloan ta sa Ginoo unsay angay natong ipangampo, and then kani siya para sa atong kaugalingon. Unsa may atong i-pray para sa atong kaugalingon? Mamarug ta, magampo ta. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. I pray that you bless us once again with your wisdom and help us, O God, as we go through your message, O Lord. I pray that you will guide us and help us, dear God, to understand, and help us also, Lord, not to forget the instruction that you have given us about prayers. I pray that you use me again, Lord, and empower me this afternoon for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Okay, so una, angay natong i-pray sa atong kaugalingon, mga kaigsunan. Importante kay nga mga guidelines. So ato ni siyang ilista para dili ta makalimot. And number 1 is prayer list of things we should ask for ourselves. Prayer list of things we should ask for ourselves. So we are going to read verses, and then gikan sa mga verses atong pangitaon unsa man diha ang atong angay i-pray para sa atong kaugalingon. Okay? So in Matthew chapter 6 verse number 11. Una nga verse. Matthew chapter 6 verse number 11. The Bible says, "Give us this day our daily bread." Give us this day our daily bread. Unsa may ato i-pray ana? Angay ta magampo sa atong daily bread. So daily man siya, meaning you need to pray every day. So normal nga ang Kristohanon magampo siya matag adlaw, apil gyud na, Lord, our daily bread. Okay? So, unsa man pasabutan ng daily bread? Nganong angay i-pray ang daily bread? Anak ka kuan no, ka desirous ang Ginoo nga ang iyang mga anak adlaw-adlaw gyud moduol niya. Nganong sa tanan ang kana mang bread, unsay pasabot pag bread gani? Pagkaon. Nganong diha magyud sa Ginoo gibutang nga pakigmit mo nako adlaw-adlaw, kada adlaw-adlaw lang kuhaan ning pagkaon. Nganong di man apil ang mga other needs, material things? Kay sigurado gyud ang tao mangita gyud kaon, di madag di pakanon. No? So pasabot lang gyud sa Ginoo nga wa jud kay lusot ani, kinahanglan jud ka makigstorya jud kanako every day. Is that what we are doing? O nag-agad na ta sa atong madawat every 15 days. Nya ni ka hurot-hurot na diha na magampo, Lord, paabda in taon ni Lord ngantos katapusan. Wa ka nag-ampo sa imong daily needs kay maka-afford pa magkagpalit. It doesn't mean nga naa kay kwarta ikapalit, dili ka mo pray sa imong daily needs. Because that is a requirement that God told us, gitudloan ta niya that you need to talk to the Lord every day sa imong mga daily bread. Amen? Mura lang kong pamaraig. Mura bag naanang luto, pero mangayo gihapon ka, pamaraig ba? Diha ang kanang pagkaon o niya pagkauman magpakandos pa jud ka, ana ba? Murag mamaraig ba no? Murag ganahan ang Ginoo nga close gyud ta sa iya.
Di siya ganahan lagyo tas Ginoo. Mo na nga kung imong sabton ang desire sa Ginoo, He wanted His children nga naa sila'y naay kuan ba nindot nga communication. Amen? So, kana instruction na number 1, pray for our daily needs. Now let's go to James chapter 1 verse number 5. James chapter 1 verse number 5, the Bible says, "If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him." So sa may angay pangayonan wisdom. Wisdom. Mangayo kag wisdom. Ngano importante mang wisdom? Unsa may difference sa wisdom ug knowledge? Importante man sad ang knowledge. So to have knowledge, you need to have the Word of God. Imong tun-an, imuhang memorization, imo gyud isud sa imong kasing-kasing, ingon na ba? So nana kay knowledge. Unsa may gamit sa wisdom? Na? Wisdom is the one that will help you how to use your knowledge properly. Mao na kinahanglan gyud tag wisdom. Mao na daghan kay mga maalamon sa pulong sa Ginoo ilang gidebati. Daghan kayo nga puno sa kanang pagtulun-an sa pulong sa Ginoo pero nahimo nga nakapahambog nila compared sa uban. Amen? Imbis nga ang atong nahibawan, atong gamiton para makakaton ang uban, ato naman hinoon silang i-look down kay mas kabaw ko nimo. Mao na daghan mga members sa mga churches, as they learn something gikan sa Bible, nahimo na silang critical nga sa ilang pastor. Mao na mahitabo pag wala kay wisdom, kay too much knowledge without wisdom can make you foolish. Mahimo kang buang-buang. No? Kay di man nimo magamit sa insakto. Ang kanabitawng sakto nga paggamit sa pulong sa Ginoo, wisdom mo ingon nimo. Ug unsay angan nimong buhaton, si knowledge mo sulti nimo. Pero sa pag-aplikar na, si wisdom na. Mo na ningon ang Bible mga kaigsunan, kani lista number 2. Kung kuwang ka ana, pangayo Kay ihatag na, di na ipugong sa Ginoo. Na? Let him ask of God that give it to all men. Walay exemption. Liberally. Imagine na nimo dili ka tihik-tihikan sa Ginoo sa wisdom. So, nanay Kristohano, nagampog wisdom. What taga is Ginoo? Ngano ka? What may knowledge? And upbraid it not, and it shall be given him. Importante ang wisdom because it will help us sa pagpangalagad sa Ginoo. Manay mo guide na to, muhatag na to og wisdom. Ang wisdom, muhatag na to wisdom. How to do things right. Nga dili ka magiyahan sa sayop nga paggiya gikan sa mga katawhan nga dili mao ang ilahang tinguha sa buluhaton. Amen? So, pray for wisdom. Matthew chapter 26, verse number 41. Matthew 26. In Matthew chapter 26, verse number 41, ang Bible nagingon, "Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." O sa kay pray ana, kinahanglan ni nato tanan protection from temptation. Protection from temptation. Unsay gisulti sa Bible igsoon atong sabton. Ingon si Christ, watch and pray. Ngano man, that ye enter not into temptation. So meaning kung dili ka magmainampuon og mabinantayon sa imong mga lakaw, masud ka sa temptation. Unya ngano kinahanglan man nato i-pray?
kay iya gisumpayan igsoon sa sunod. The spirit indeed is willing. Naay willingness spiritually, pero hinumdumi the flesh is weak. The flesh is weak. So meaning, if you're going to go near sa temptation, you will be tempted. Mo na ang atong kuan ani, ang atong solusyon ani is watch and pray. Watch and pray. When you watch, you read the Bible. And when you apply, you need to be careful. And then be prayerful para ang temptation dili makaduot nimo. You know, temptation will come. It is just right there in the corner, naa diha sa imong agianan, bisag asa ka, mga kigsunan, bisag naara ka sa bahay, di ka magawas, naara ka sa imuhang kwarto. Temptation is always present. Amen? So if you are not going to protect yourself, aning kaning temptation na ba is will drag you down. It will drag you down. Temptation is not ugly when you look at temptation. Kay kung ugly, panlitan, ibutan na tog trabaho, nindot jud kay siya. Di siya ugly, ibutan na tog tao, gwapo o gwapa gyud na siya. Okay, di man ka matempted kung panalitan laksot. So, opportunities, pagkaninduta sa mga opportunities, bao na nga makasud ka. O di ba, kanang mga invest your money and it will increase 30% per month. Ito, daghana na isuda yun. Kaya nga naman, ninduta na gud, yan arabe makadawat. Alangan way padawaton, wag yung mailad. So na makadawat niya pagkuman, before ka mo dawat, inong ka. Kung imo ning i-invest ka ng imong madawat, ibalik nimo. Imagine na nakadawat na ka og 30% sa imong gikuan niya. Kung imo lang i-invest na diri balik nimo, mas mudako pag yun. Mo ba? Saragod ka buwan. Sige. Nya kana sigurado na kung daog kay nakadawat na gud ka tinuod gyud no, namo double mo kuan gyud ay no. Mo increase gyud ay. So magkadako ang kwarta, magkadako, madugay horot gyud. Di naman na igor ra magkapakiton. O na imong kwarta no. Diyan sa man. Imo nang isod at 30% ana mo ni nya samtang nagkuan to, nagsigitog ambot lang og ampo atong tawag ana. Sige, invest na tanitan na. Congratulations. Dugay na nira. Unang uban, naghilak sila kay dagko na kayo sila og kuhaunon, pero gamay ra gud to nagsugod. Wa na lang nabalik gyud tanan. Di ba? So temptation is just right there in the corner. If we are not going to watch and pray, we lose our protection. Amen. We lose our protection. So meaning to say, sa atong mga anak or sa usag-usa, husband and wife, we will be at peace all the time if all of us, tanan gyud, tibuok pamilya, nagampo o nagbantay. Watch and pray. Nilagay, watch them nga gidestroy sa yawa. Our enemy is the devil. Each and every one of us, we are not enemies. We are the children of God. We are family. Comrade ta sa buluhaton. Sa gubat pa, we are comrades. We are fighting together. Our enemy is the devil. So what the devil will do, he will let us fight. Diri sa church, mag-away. Damo na mga division. Makita na to mga kaigsunan. So meaning, pag naay division ang church, naay grupo diri, grupo diha, ingon na niya, dili magkahiusa, agoy, wala ga watch and pray. Di ba? Kay tempting magkay na nga tumano nimo imuhang flesh. When there is something na murag nakapatrigger nimo against your brother, it is very easy to
stir up the anger. Pero mga kaigsunan, if we are going to apply this, pagkaninduta sa atong kinabuhi. No? Kay matod pas Galatians 6:1. Bantay ka kung panalitan na inguna na imong brother. Di ba mo nagisulti sa Ginoo when your brother is at fault? Restore. The very best restoration for our brother nga na at fault siya is to pray for him. Pray for him. Because if you do not do that, ikaw may sunod nga igon sa temptation. That's how the church should do. Okay? So, individually, mga igsoon, we can do this. We can do that. It is an assurance na bisan pa og atubangon na ka, di gyud ka magpada. Nga naman, the one that is protecting you are the angels assigned to you. Because you are asking the Lord. Di gyud niya i-allow na, di niya i-allow ba? Mangita gyud sa paagi nga di gyud na may tabo. So it will be prevented if the Christians are praying. Will you pray? What about watch? So which of the two you will do? Huh? Watch and pray. Watch and pray. Let's go to Psalms 19:14. The Bible says, "Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer." What shall we pray? Nara ang key. Be acceptable in thy sight. Unsa may angan natong i-pray para sa atong kaugalingon ani? Because there will be times that we do our best, but ang result is you are rejected. No? Sakit kayo ba huna-huna o na you do your best o niya wala jud ka na kuan jud, wala jud ka kapasar. Gibuhat na gyud nimong tanan pero ang ending gyud di lang gyud, may kulang gyud, may kulang. No, kita mo anang kanang The Voice. Di ba nagtalikod man ang mga judges. Nya ang kanang kuan, kanang mag-audition, palitan, ma-audition ka, ayaw nag-action-action diha kay ngano man wa mo sila kita ang imong tingog tarunga. Kay di man ang imuhang action mo ay makapalingi nila. So unsay bation nimo nga wa jud bisang usa nga ni tuyok? Wa kay usa ba nga I want you? Rejected. Oh. Wa pa jud ka natagbaw ni adto pa jud ka sa American Got Talent. Unya hinay-hinay sila mag-nek. Agoy usa na ka ex. Unya tulo ra ka ex kinanglan. Agoy duha na ka ex nya mo padayon gyapon kag kanta. Ayaw na lang. Duha naman ka ex. Di ba? Ex na. Ex na tanan. Apatay. Rejected. Dili nindot ang feelings. So in the service of the Lord, mahibong ta because there are Christians who are accepted and there are Christians also who are rejected in their service. So to make sure na kanang ma-accepted yung ka mga kaigsunan, niyo nang Ginoo pagampo mo. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Kay importante kayo, iyang giingon ni David, ang Ginoo mo iyang kusog ug mo iyahang kanang tig save, tig redeem. O so may pray. I-pray na to be accepted in the sight of God. To be accepted in the sight of God. Kay wala man tay laing pakit-on sa atong pagpangalagad kundi ang Ginoo. We may be acceptable by people,
But ang importante, mga kaigsunan, is the judge. Amen? Ang mga tao, grabe na kay pinakpakay, no? Pinataghoy pa. Pero ang muhatag sa score, ang judgment. So the judge of our service is only God. Na kung wala nato gi-dedicate niya ang atong pagpangalagad, atong gipakita sa mga katauhan ang atong pagpangalagad. So, sa mata sa judge, di ka ma-accepted. Mao na nga ang giya, mga kaigsunan, atong gikinanglan. Mao na ang ampo ni David, mga igsoon, na let the words of my mouth, importante na, kay usahay kaning atong sulti ba, di na tinuod. And the meditation of my heart, kay diha man ang importante nga storage sa kamatuuran gyud sa imong kasing-kasing, and God is looking at your heart. Madawat unta sa Ginoo. O may problema outwardly. Pero ang inward magud may concern ni David ba kay di man mo tan-aw ang Ginoo outwardly, mo tan-aw man siya in your heart. Amen. Mo na niyo ng Ginoo nga para dili ka malibog ba, let not your heart be troubled. If you believe in God, believe also in me. He knows everything. Di ba? Because when we begin to worry, we destroy a lot of things. But if we go to prayer, prayer will help us to save as many as we can than being a destroyer of many things. Muna, importante ang pag-ampo. Amen? So, sa may mas kanang importante imong bantayan gyud, ma-accepted ka sa mga tao o sa Ginoo? Obviously, no? Adto sa Ginoo ta. No? It doesn't matter, di ta pakpakan sa mga tao, di ta i-congratulate, as long as at the end of this journey, mga igsoon, makadawat tag reward sa Ginoo. Okay? How about in Psalms 34, verse number 4? Now, fear should not stay in our heart because it will disturb and destroy our ways, our actions, and many things in our life, mga kagisunan, nga dili na siya matakdo sa angay natong buhaton sa kinabuhi. So, niyo si David, I sought the Lord, muna nakanindot, and He heard me. And He heard me. Wala siya nangita, igsoon, og lain nga resources in order nga mawa ang iyang fear. Naman siya mga soldiers. Wa siya niadto dito. Na siya mga tao nga pwede niya tawgon para tan-awon siya, para i-protect siya. Wala. Ingon si David, and delivered me from all my fears. Na ba kay mga kahadlok karon? Namoy mga kahadlok ron, nganong nag-ukon-ukon mo. Si mong ukon-ukon, magkadako ng kahadlok, masunod, di nakaka-ukon-ukon mo, ok na ka. Nakalihok. Arang-arang na mag-ukon-ukon kay, suman mo, ato, di, buhaton, di. Pero kanin ni ok na gyud ana, perting hadlukan na gyud ana. Mura na lang nakita, mga kaigsunan, literal gyud, nakita niyang naong sa virus. Amen? Daghang mga Christians ron, gaukon-ukon og simba. Unya, tempting ka ining balay kay nabitay online. Pero pwede gun mo anhi. Oh, naminam na sila. Pwede gun unta mo anhi. Pero they choose to stay at home. Kay stay at home, stay safe. But truly, safety is in the hand of the Lord. Mayon tatog stay at home ka sa tanang butang. Nganong sa simbahan ra magka stay at home. Unsay tubag? May nato ka nang mamalit og pagkaon. O stay at home. Call Lazada. Ato ka mamalit ilahan ni Mr. P. Shopee.
Di ba? Nganong sa simbahan raman ta, murag cautious kayo. Nga di na unta dinhi ang protection. Mo nagingon, palaisipan. Palaisipan. Si David, he always go to God when there are problems sa iyang kinabuhi. He always run to the Lord, and the Lord, as always, has the answer. Naagyoy answer ang Ginoo, mga kaigsunan. Muna tukion na to sa sunod ani nga lesson. Mga questions nga pirming ipangutana nga masugatan nato sa kinabuhi ba nga usahay mangangata unsay tubag ana. Oh. So, ang Ginoo pirming na itubag sa atong mga questions. So si David Ginoo gyud daganan, so therefore si David makadawat gyud siya sa resulta sa iyang mga request. In Psalms 51 and verse 2 and verse number 10, the Bible says, "Wash me thoroughly from mine iniquity and cleanse me from my sin." So, wash me and cleanse me. And in verse number 10, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Clean heart, you need to be purified. We need to be cleansed. We need to be washed by the blood of the Lamb. Unya, ang kaning ato ang pagduol sa Ginoo, mga kaigsunan, kay ang kaning sala, mao man ni ang kanang makahugaw nato, unya, mao pa'y makapaheavy sa ato ang kinabuhi, mga kaigsunan, as we walk with the Lord. Unya, daghan kita mga gipasan nga mga sayupbas kinabuhi nato, bugat kayo nato padayon. So mo na nga nangilhanglan ta og cleansing. Nangilhanglan ta purification. And we need to pray in order to have that, in order nga ma-enjoy nato na nga privilege, mga kaigsunan, kinahanglan mo ampo ta. Mo nang ingon diri sa kuan ni ang prayer ni David, Lord, limpyuhi ko. Hugasi ko. Kay mo biya ta si David og unsa iyang kinabuhi. Amen? Kay mo tag unsa ang kinabuhi ni David. So, ang iya ra gyud nga remedy and only remedy nga si David mo iyang gisaligan is God. Mo nang close kay siya sa Ginoo. Na in spite of who he was, in spite of his mistakes, ang Ginoo, mga kaigsunan, wag siya biyae. Daghan kay sa Bible ipambiyaan si Ginoo. Even King Saul. Si Piat sa King Saul, ang problema ng King Saul, di ba budagan sa Ginoo gud? Adto mo siya sa mga tao. Mahadlok man siya sa mga tao. Si David kay mo isolate man. Adto mo siya sa Ginoo. Nya may bawaan biya sa Ginoo kay ang atong kasing-kasing mao na anam siya tan-aw. So number 6 is purification. Sabi sabot anang purification? Magpahinlo ta para mugaan, para dili lumutan. Kay kaning mga hugaw nga dili nimo na kuan, murag imo lang gibaliwala ba? Malimutan nimo madugay oy. Pasabot ana mga sipyat nga wala na nimo gipangayog pasaylo sa Ginoo kay nalimtan na, nalimutan. Ang sala nga atong gitaguan unya dugay kay nato gihatag sa Ginoo, mga igsoon, it will corrode. It will create reaction sa ato ang spiritual life. So it will make our spiritual life weaker and harder to serve the Lord. Harder to understand the mission that God gave us. And no wonder nga ang dagan sa mga kasimbahanan igsoon, luya kayo, hinay kayo. Hinay kayo. Because the Christians, if you are going to look at them, kung sundalo pa na sila, daghan kay gipangda nga mga way labot, nagdapag ref gamay, nagdaog, anta kagubat, unsa man na imong gipanda? Unya gibutam napay wifi diri.
Di ba? Mga sundalo, bring only what you are needed for battle. Nadagan kay kagipanda nga, tsao naman na nimo. Nagbugat-bugat lang. So, sa atong kinabuhi, we are at war. Kinahanglan gaanta. So, ang makapabugat, sin. Mo na nga, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit. Kay magugba man. Mausaban na imong espiritu anang mga iniquities nga gipahugasan ni David. Iniquities will change your mentality. Mahimo kang war freak. Amen? Kabantay mo ana mga tao nga sadan, kinasdaan ba? Sadan. Kung isa to sadan, mong isog. Kabantay mo? Kaya nga naman, di man nila kayang mukalma kay they need to cover up kung unsay ilahang murag gulat-gulat ba? Saan? Ano ba? Una-una sa makauna lang. Pero di man madana sa kuan, di na mada og manipulate mga kaigsunan. Kung unsay naa sa sud sa imong kasing-kasing, mo na maka-create nimo og something bad. Mo na nga kinahanglan ma-renew gyud na mahimong insakto atong espiritu, kinahanglan ta og cleansing. Clean heart. Amen? Clean heart. Kano sa manan mo i-pray? Ang angay na ito yung pangutana, kano sa mga mahugawan? Ato klarohon ang question, kano sa kaangay maligo? Kapila sa usa ka semana? Kani naanad og ligo kada adlaw? Bisag usa lang ka adlaw, mo skip kag ligo, lainas pamati, no? Murag bugat kay ba? Murag feeling nimo basura na ka itsura. Kada adlaw ka magligo. And sometimes maligo pa ka before matug. Di ba? Kay para wa kay hugaw mada sa imuhang bed. Ingon ana. Kay nindot yun limpyo ta, gaan kay paminaw ba? Pero magkamuritsing na gani ka mga kaigsuonan, murag lain na dragging ka ayo eh. Mao sa nay bation sa atong spiritual life. Dragging na kaayo tungod kay pritin ng bulingita. Di ba? Oh. So kano sa magpalimpyo? Every day. Ayong parihasa sa sakyanan na inyong spiritual life. Usahay monthly. Dapat everyday. Kaya everyday man ta mahugaw. Everyday niya kuha na, magpatong-patong ba? Magpatong-patong. Madugay, wala na. Malimtan? Wala na. It will create problem. Psalms 119 verse 18. Psalms 119 verse 18. The Bible says, "Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law." So, klaro sa verse. Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. O saan nga i-pray? Ayun. Clearer or clear vision. Nga makita gyud nimo unsa magigi isulti sa Ginoo, unsa magigi iyang gusto, importante na dili. Pagka-importante ana mga kaigsuonan. Muna ang hangyo ni David, mga igsoon, ingon siya, "Open thou mine eyes." Kay kung dili maabli na imong mata mga igsoon, mo nag-wonder ka sa buluhaton sa Ginoo. You don't know what to do. Ang ni matter lang nimo nga naa ka. Pero mas kapoy biyan ang naa ka, nyawa ka. Kasabot mo naa ka, pero wa ka. Maikog po nang naa diha tinuod. One of the prayer is this, "Open thou mine eyes, that I may behold the wondrous things out of thy law." Kay dili nimo makita mga kaigsunan, unsa may buhaton nimo, instructional book man ni. So when you read the Bible, you see nothing.
what will you do? Nothing. Mo na nga wala, nag-wonder-wonder ka sa Bible. Basta lang, makabasa ta, protection na ni. It's just the same story, nga gadada kag Bible, nga ni mo gibasa, nga nagbasa ka, nga ni mo sabta. What's the purpose of reading without understanding? Di ba? Walay purpose. Kaya ang instructions sa Ginoo, when you read, you need to do. Dili lang kanang kuan ka, kanang hearer of the word, but a doer also. So nakabaw na ka, pero wa nimo gibuhat, you are wandering. Mo na wa ka, o ang imong eyes is closed. So the reason nga nang wa nimo gi-apply, it is because you see nothing. You see nothing. So say angay pray, clear vision kung unsa may gipasabot sa Ginoo sa iyang mga pulong, para di masayang ang panahon sa imong pagtuon. Amen? Para di masayang. Now, let's go to number 8. Number 8. Psalm 119:34. Psalm 119:34. Ingon sa Bible, Igsoon, give me understanding, and I shall keep thy law. Yea, I shall observe it with my whole heart. Mo man atong desire? Kung mo na atong desire mga kaigsunan nga imong i-keep good with all your heart. O siya nga i-pray. Understanding. Understanding. Kung sayang kayo, di gani mo masabtan. Wa gyud igsoon, wa gyud. Mo na niyo si David, Lord, pasabta ko. Bisan ang pagsabot kinahanglan iampo. Mo na when you read the Bible, ayo ra paturagis diha, nagbasa na ka, nya man na. Nya pagkahuman usa ni tabo. Wala mura naghangin ni nilabay sa imong dagway. Mo na kung mubasa ka sa Bible, you need to pray, Lord, pasabta ko, give me understanding. Kay bisan ang understanding, kinahanglan nag-approval sa Ginoo. Because this is not the words of people. This is the word of God. Na ang Ginoo mo alaw kinsa iyang pasabton kay naa say katuyuan. O karon sure naman gyud tang gitawag ta. Mo bitaw gisugo ta nga pag-ampo gyud mo. So when you read, pangayog wisdom o pangayog understanding. Pangayog understanding sa Ginoo. Kay kung di na nimo masabtan, igsoon, again, you are wasting your time. What's the use of reading without understanding? Yung panila, listening is the beginning of understanding. So when you listen, pwede ba nga wa ka kasabot na minaw ka? Nga naman, because your mind is somewhere else. O abli mo ay mong dunggan, pero dunay gabantay dito nga mga tanod, dili palutsan. Kay gi-quarantine ang imong utok. Di ka sud. Gi-block ba? Gi-block. No? Pandemic ron. Di kalusot. Nabay pandemic pulong sa Ginoo. So kita na nagbutang og boundaries, border, nga diha ra taman ang pulong sa Ginoo kay naa na ko'y akong desisyon. Alright? So when we ask the Lord's kanang help in order nga masabtan nato iyang pulong, ang sistema sa atong kasing-kasing mga kaigsunan is ayaw siya og pugni nga masudlan sa pulong sa Ginoo. Do not prevent the word of God to come in. Kung na kay madunggan o niya ang na-store na daan sa imong kasing-kasing, dili siya sibo sa nisod nga pulong sa Ginoo, you need to let go of those things nga nagsumpaki sa pulong sa Ginoo and keep the word of God because that is what we needed. Do you agree with that? Ilabay gyud to nimo kay di man to siya imo man to, amot din ka to nimo na puniti. Nga imo rang gikuan diha, imo rang gi-store sa imong kasing-kasing, tingali nag-scroll ka sa Facebook kunya nindot man nga kanang panultion, imong gi-save sa imong heart. Di ba? Nya naka-subscribe pa jud ka. Imo pa jud gi-subscribe. So naa siya nya pagkaron kay prinsipyo man na ito sa dili matinho og Bible.
Siyempre mo agree ang flesh, kay ang flesh doesn't need the Bible man. Muna it's agreeable to majority. But a person that has the Word of God, makakita siya nga, uy, this is against the Word of God. Muna, di ka mahapinan, dili ka maproteksyonan. Kay, muna na ba yung uso ron? Scrolling. Unya, daghan na kay mga tao ron, sa kinsa, wag ka kaila, mabutang diha og mga sayings, mabutang diha og mga encouragement, unya, ganahan po ka, like ka, unya, imo i-share. Wag kay bo, itiis na ito. Wag kay bo, din tugikan, usa na mga grupuha, nga imo silang gisupport, nga imong gipang share diha. Now, by the way, pag mo share ka og something sa kanabitong YouTube or Facebook, it means giagrihan na nimo. Nya, ikaw na. Di na to siya nga gibuhat. Ikaw na. Kaya ikaw may nag-repost. Understanding is very important. It will protect us from wrong information, wicked information, gikan sa kalibutan. Amen? Muna, ang mga bata bitaw, niyo ng Bible nga, tudluin sad sila. They need protection or not? They need protection. Nga naman, grabe, ana nakahait karon ang social media. Ana nakahait nga mo penetrate sa mga bata. Kay agreeable naman sa mga parents nga ang ilang anak na account, na cellphone, ingon na gadget. Amen? So, kuan kayo ang mga bata open for distraction. So if you're not going to teach them the Word of God, they are so widely open nga ma-destroy sila. So we need the Bible to prevent that to happen. But the Bible itself, mga kaigsunan, naman hagbay, dugay naman But people has no understanding. You pray. You pray. Kano sa panay imong Bible nimo? Pila na nasabtan nimo diha? Pila na apply nimo diha? Sa kadugay ana. Di ba? So mo na mag-ampo ka, wa man mo nasabtigod. So mo nimo pag-apply wa kasabot. Are you listening? Kailan na nakasabot ka? Now, Psalm 119, 133. The Bible says, "Order my steps in thy word, and let not any iniquity have dominion over me." Muna gingon mga kaigsunan nga, if you allow iniquity to stay longer, muna ni siya ga-board and lodging sa imong kasing-kasing, it will create something nga ma-destroy ka. So ang naitabo ana mga kaigsunan, muna ni kuan na, di na ma-order ang imuhang lakaw, dili na tulid. Kaya nga naman, because of the problem, mao na nag-domain ang iniquity. Panay na good. Kinsa may himo ang leader sa group, ang bagong ni apil o ang dugay na? Mo protesta tong nag-una. Right? Mabito na mga kaigsunan nga panalitan. Simbahan, namatay ang pastor. Kinsa may puli, manguha atos gawas o kanang nasa sud? Manguha diri sa sud. So kinsa man ang kanang pilion? Ang bag-o ang daan. Yang daan, di po kibaw. So, dagang kriteria, no? Pero, ang pinakamahimo gyud nga apil sa listahan, kaya na mga churches sa Amerika, magpili din sila mga men. Mga men, ilan ang pilian niya, ilang asahasan. Kaya sige magpuli. Kaya na may mga pastors nga, ilang anak, babay. Di man yun pwede nga, usbon na lang nato, pastura na lang. Di man pwede. Di sad pwede mo puli ang wife sa pastorate. Di ba? So, ang i-consider kita to is, ang katungdaan. O karon, pag ang sala ni sod sa imong kinabuhi, unya, gipadugay ni mo siya diha, dugay na kay siya diha, ka nagpuyo sa imong kinabuhi, di ka na siya mo lead? Nga himatyon naman ang imuhang spiritual life?
No, kinsa may mulid sa imong kinabuhi ron? Klaro kayo, iniquity have dominion over me. Muna na, lisod na kayo i-maneuver ang kinabuhi. Lisod na kayo tudluan, lisod na kayo di na magamit sa Ginoo. Di na makasabot sa mensahe. Dili na makahimo bisag sa discipleship lesson lang. Nga mo yun ang pinakasayon mga igsoon. Wa na, di na niya makaya. Mo yung problema. Something else nagdominion sa iyang kinabuhi. It is no longer the Holy Spirit's guidance. It is the iniquity. Di ba? Unya, wa may laing buhaton ng iniquity kung mo na na mulid. Di ko na, di kay ganahan, di ko. Mo na ay iniquity. Klaro no? Kinsa? You. Kasi na ko na you. Iway man katapusan. Kasi na mo, iniquit. Kinsa man? You. Wala yung padulngan. Pamita na every time gani palayo sila sa Ginoo, that's quitting. Every time palayo sila sa Ginoo, sa Bible ba? And they go down. And they go down. Diba? Unya mo balik sila sa Ginoo, and they went up. Ayog down. Stay up. So what can make you down? Iniquity will drag you. So unsay angay i-pray? Guidance and protection. Guidance and protection. Pag ang estudyante nagpabadlong sa school, doon sa guidance counselor. Adto sa guidance counselor. Unsa may buhaton dito? Counselan para dili magpadayon si iniquity. Mo na. So ampo ta og guidance and protection. Okay? Atong i-review. Review na to. What things should I pray for? Sayo na? Daily bread. Ngano gani? Para kadadlaw, tuol kita sa Ginoo. Number 2. Wisdom. Murag dali ta ni mo humada kay bright kay mo. May gid ninyong pagkalista. Ingon pa, the weakest ink is sharper than the sharpest memory. Ang problema, wa pud gibasa. Tabla ra sa memory nga sharpest. Ang arang-arang pa sharpest memory. Kay gisuwat lagi. Ang problema, wa man sad basahag balik. Mo man ay sakit sa mga Pilipino. They love to take notes. Ang problema, nakalimot sila nga nag-take notes sila. Wisdom. Pray for wisdom. Number 3. Protection from temptation. Temptation is like a sana nga monster nga dako kay devour ka. But you cannot see temptation as a monster. So kuan siya na siya camouflage. Temptation. Number 4. To be accepted in the sight of God. No, dili lang kay tao ato ang kanang make sure nga nadawat ta kun dili ang Ginoo gyud. Number 5. Deliverance from fear. What fear can do to your life? Paunongon ka, pabuhaton kag mga butang dili dapat, daghan mga guba. Menanan, nakay kahadlok nga moabot ang baha diha sa inyo ha, panggubon ani mo kun paglangkaton.
O niya, pagkauma, nag-uba na yung bay, imo na gipanghakot na dito, ang baha na rin na makabot. Guba na mo ang imong bay, murag naagi ang baha. Tungod sa fear. Pero kung na kay faith, pwede ni mamahangyo ang Ginoo, Lord, akong pagtuo, dako kayo, nga kaya ni mong pugnan ang tubig. Is it too much to ask the Lord to protect your house for that kind of situation? Bisa sunog, ano ba? Is it too much to ask the Lord? Ay, nag-apila na yung among bahay, Lord. Is it too much to ask? Dili. Nitabo lang na sa mo, it is not too much to ask. Pero mo lagi na, Allah, habwa. Ang tanang gihabwa, wala na nabalik tanan. Ang nabalik lang, itong mga sinina nga nagkalapok na. Pero ang mga mahalon ng mga gamit, wala na kay bago igasa ni padung. Ang bay, wala na sunog. Mauna. Ang kahadlok mo ay nagsulti. Muna ba, no? Usahay kani atong utok tungos kahadlok ba, we do things which is not supposed to be done. Muna ay mo kahadlok diha. Muna pangutan-on mo, di mo mutubag, nga naman, tungos kahadlok. Hadlok mo, inigtubag ninyo, ibalik sa inyo ba? Tungod na sa kahadlok. Way pagtuo. Pag naik kahadlok, way pagtuo. Pag naik pagtuo, di ka madlok. Di madlok. Number 6. Na? Purification. Unsa na siya? Panlimpyo. Clean heart. Wash me, cleanse me. The heart should be cleansed. Number 7. Clear vision. Clear vision. So, tiyan mo igsoon, kung clear ang imong vision, when you read the Bible, lami kayo. Lami kayo. Diba? Sayang kayo mga batanon nga, ang inyong eyesight ba? Tinaw pa kayo? Di magbasag Bible. Di pagyud magda. Kung sa mag-isaan ang inyong kaugalingon, nga nung di magyunan ninyo proteksyonan. So, ingon na ba, sayang kayo, eyesight na to, nindot kayo. Clear vision. Pero, kanang gamitan na itong Bible, maka-zoom yun ta sa future. Clear vision. Enjoy mga igsoon, sayang kayo. Lami kayo basahon ng Bible. Undying, unfading. Every time you read, it is fresh. Usahay mo to imong luha, usahay makatawa ka. Mga igsoon, kalami basahon sa Bible. Labi na nagbasa ka niya, ikaw ra usa sa room, unya ikaw man imong abayan og kanang music nga smooth ba. Una ako kuan ko na ako headphone kay naay tukar nga kanang relaxing ba. Oh. Anin do talagi. Dali ra kay ba mura ba ang pulong ba musturya gid siya ba? Clear vision, importante kay na. Number 8. Understanding. Understanding. Lisod kayo. Kita, klaro kayo. Nagkasabot ka, unsa mo na. Buha. Murag kag kisa may klarong mata dire kay nay signage didto kinahanglan basahon. Nya Thomas Japan. Ngini ako. Oh, klaro kayo. Unsa man nagisuwat diha? Di ko sabot ana, di ko sabot. Wala tanaw ka sa Bible, di ka kasabot. Mga ikag understanding sa Ginoo, translator. Amen? Mahibong ka English. English ha, nya basahon. Bisa pag Amerikano mo basa, they cannot understand except the Holy Spirit will translate it for him. Mo ni nakanindot sa Bible. Only Christians can understand because only us has the translator in our life, which is the Holy Spirit. Sayang kayo na kay translator na hindi mo gamiton. No, kabantay mo, uban mga cellphone ay mga translator. Sana. Oh, layo na i-zoom. Klaro kayo. Translator. Mo na giingon, Pero yung cellphone,
Wag yun. Bisan, di kim klaro yun. Dili clear. Di ba na mga cellphone ron, nga bisag layo kayo, klaro kay istanan? No. So, at least clear vision is very important. Pero, understanding is another thing. Sa mo na, klaro kayo, di ka kasabot. Pangayo sa Ginoo, masabtan nimo mga kaigsunan, you will never stop reading the Bible. You will never stop studying the Bible. And you will never be run out of lesson in the Bible. Now, sometimes you just need a little aid. Mga guide lang ba? Pero you study the Bible yun. Kinahanglan ka guide unsa may kanang palilitan partigingon ani. So, you ngita ka guide. But when you study the Bible. Ang Bible gyud itudlo. Number last. Guidance and protection. Guidance and protection. Kung wala kay guidance and protection, dako kay kag-gap sa Ginoo. Gap. Kinahanglan ka guidance and protection para walay gap. Di ba? Ayaw butangi og gap because the devil will insert. So he can deceive you, manipulate you, and you will do things which is not right in the sight of the Lord. So, prayer is very, 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 very much important. Prayer. Now, we will proceed to the next lesson nato mga kaigsunan. And finally, we will go to letter Q. Questions often asked. Number 1. Question often asked. So, exciting ka ini kaya mga pangutana gyud nga murabag kuan ka kanang ma-struck ka ba? Uy, naidana niya. Kanira bang mga questions, di at na matubo, mostly. Di ba? Sa diyan, nagtuon ka. Makabantay mo, nagtuon ka. Pero when you are questioned, pag-answer ni mo, mas ni upgrade ang imuhang knowledge about sa imong gistudihan. Mara mga estudyante, patunon mo, kinahanglan examon yun mo. Kay kanang imong gistudihan, gadi ka examon, mawa ra na siya. Mawa ra na. Kinahanglan examon jud ka para mo pilit. Mo na magbasa na to sa Bible, na natin understanding, na kita exam. Actual. Oh, unya sa dihang imo nang na-apply ang pulong sa Ginoo, ni pilit. Nahimo na siyang experience. So nindot na kayo. Mo ni atong tun-an mga kaigsunan. And the first lesson is taas ni things to keep in mind when asking questions about the Bible. Before you ask, naay mindsetting. So, i-mindset na to atong utok before anang mga question. So, before you ask the Bible, you need to set up your mind. Muna ito isgutan karong Wednesday. Okay? Ampo da. Let's have a closing word of prayer. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. Thank you for the lesson that you have given us, O God, about prayer. And I pray, Lord, that you allow us, O God, to really do this according to your will because we really need to pray these items, O God, para ma-protect me, para dili makapanukad ang yawa sa mong kinabuhi, that He can use us and destroy us at the end. Thank you, Lord, for the reminders. And I pray, dear God, that you allow your people, O God, to come to the altar this afternoon to pray to you, O Lord, for help, guidance, and also, I pray, dear God, that it will be willing ang mga Christians nga mo apply gyud sa lesson nga nakatunan karon. Thank you, Lord, once again, and we give you all the glory and the honor. In Jesus' name, amen. Amen. All right?